Hello everyone! So ngayon nga ay maaga nga ako na malengke kasi ang balak nga namin ngayon ay magmukbang kami sa aking mga anak. Hindi pala nila alam na yun yung plano ko kasi ibang yung ulam yung sinasabi ko sa kanila kahapon. And ngayon naisipan ko habang naglalaba ako nitong madaling araw ay magmukbang na lang kaya kami kasi ang gusto ng mga anak ko is mag-swimming. And sabi ko naman wag nang mag-swimming kasi mahal yun. And ayun nga, nagmalengke na ako and habang papunta ko sa palengke, iniisip ko na kung ano yung aking bibilhin. At ayan na nga, nakita nyo naman is nakaset up na kasi naluto na siya lahat. And then, inutusan ko yung anak ko na mubili ng aluminum foil para dyan ko ilalatag yung pagkain namin kasi wala namang daon ng saging dito dahil ito ay Maynila. Diba? Hindi unlike sa probinsya na mamitas ka na lang ng dahon ng saging dyan sa kapitbahay. So, walang magagalit. Dito wala namang dahon ng saging, walang puno ng saging. Kaya aluminum foil na lang. And ayan nga yung hinanda ko, tahong na may halong crabs na maliliit, and then lagyan ko nga, pinirituhan ko ng isda, may kinilaw, may saging, may sabaw, yung pinagpakuluan ko pala niya ng tahong at ng crabs, ayun na yung ginawa kong sabaw, diba? Tapos lagyan ko na rin gulay para masarap. And ngayon nga ay pagkatapos ko mag-set up, sabi ko nga sa mga anak ko ay kumain na sila kasi alam ko gutom na sila eh. And kanina nga pala bang natutulog siya, gluluto ako, pagising nakita nila, oy ma, bakit may maraming ulam? Saan ka galing ng pambili? Sabi ko nga, pinasok ko yung bangko maraming pambili ako. Joke lang. Diba, syempre, diskarte natin yan. Diba? Gugulat sila kasi lagi ko siyang tinitipid pagdating sa ulam. And ngayon, di sila makapaniwala na pagising nila ay ayan na yun. So, sinapian yung nanay nila. Kaya pasalamat sila tuwing sasapian yung nanay nila. Ay ganyan nga yung maiisip. At ayan na, pumesto na nga silang lahat. Dahil nag-umpisa na silang kumain. So, sabi ko nga, sige, kumain na kayo dyan. Pumesto na kayo dahil yung lamesa na maliit. Yun lang yung ginamit namin kasi yung space nga namin ay hindi na makalakihan dahil yung tinitirahan nga naming bahay ay maliit lang. Nakita niyo naman yung talagang kasya lang sila apat. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng plato. And doon na lang ako sa plato para hindi na rin ako aabot-abot pa dyan sa lamesa. Kaya sabi ko, sige, kayo na lang dyan sa lamesa apat. Ako ay magpaplato na lang. Nakita mo yung isa parang kiti-kiti kapag kumain. Tatayo, uupo, tatambling-tambling pa yan. So, at maya-maya nga ay tumabi na nga ako sa kanila at kumakikain na rin dahil ako ay nagugutom na din. At ayan, talagang bising-bising mga kasi favorite talaga nila yung seafoods na yan. Kaya ayan talaga yung nasa isip ko. Kaya sabi ko, mabubusog na naman tong mga anak ko nito. Ayaw na naman to sila kasi talagang yan sila eh. Gustong-gusto nila yan, favorite nila yan dahil ako nga ay daking dagat kaya nasanay din ako ng kumain ng mga ganyang seafoods, kaya sila kung ano yung mga kinakain ko ay ganun na rin sila, kumukuha-kuha na rin sila kapag kumakain ako, kaya hanggang sa nagustuhan na rin nila yung lasa kasi mas nasarapan din sila. Kaya syempre kung yung nanay ay mahilig sa seafood, so ganoon din yung mga anak at buti na lang sa akin sila nagmana kasi yung tatay nila ay hindi talaga yun mahilig sa ganyan, pero ngayon natuto na rin kumain ng dahil sa akin, o diba? Tinuruan ko siyang kumain ng seafoods kasi sabi ko mas masustansya yung seafoods kaysa yung mga basta yung karne-karne ganyan. Okay lang yung ganyang karne kung bihira lang, pero kung araw-arawin mo naman ay nakakasama yun sa katawan. Kaya sabi ko ay maganda din yung kakain ka rin ng mga seafoods kasi itong seafoods naman ay masustansya din at maganda sa katawan. Kaya ayan, kumakain na sila. And nga pala wala yung tatay nila kasi yung tatay nila ay bumiyahe papuntang probinsya kasi bali binayaran siya, family driver siya for today's video, kaya hindi siya makasali sa aming budol-budol fight kasi hapon na siya uuwi. Kaya kami na lang muna mag-ina ang nandito sa bahay at nag-i-enjoy. Kasi nga, sabi ko sa mga anak ko, kung ito ay isi-swimming natin, pagod pa tayo, malayo yung dagat dito. Pati yung tatay nyo, maha-high blood pa yun kasi magdadrive, mainit ang panahon. Kaya ang sabi ko, dito na lang tayo sa bahay mag-enjoy, kakain na lang tayo.
And saka na lang yung ligo-ligo na yan kapag ka okay na ang lahat at kulang tayo sa budget, kaya tsaga-tsaga na lang muna kayo na enjoyin natin yung stay natin sa staycation sa bahay. Kasi syempre kapag mag-staycation sa labas, malaki ang gastos mo. Hindi basta-basta pag uwi mo galing staycation, ayun, sasakit na yung ulo ni mama dahil marami ng bills na babayaran. Kaya mabuti naman at understanding yung mga anak ko. Sabi naman nila, sige mama, papayag na kami, dito na lang tayo sa bahay, kakain na lang tayo. O diba, saan ka pa makahanap ng mga anak na ganyan na super understanding? Kaya kita mo naman, diba, kanya-kanya silang subo, kaya si mama ay nakikisabay na lang din. Ayan, enjoy na enjoy ang mga bata. Kasi ayan lang naman yung lang yung kaligayahan nila is mababa lang. Maibigay mo lang yung mga ganyang something nyo sa kanilang paningin ay talagang tuwang-tuwa na yan sila. At parang wala nang katumbas na halaga yung kanilang tuwa at saya, no? Alam mo, maririnig mo na lang sa kanila, thank you mama, I love you mama, salamat mama, thank you Lord, at binigyan mo kami ng maraming pagkain Lord, maraming salamat po Panginoon. Ganon po talaga yung mga anak ko kapag natutuwa yan sila. Salamat kay mama at kay papa, ganyan. O diba, kala mo babae hindi nagpapasaway, pero yes, at least natural lang naman sa bata yung magpasaway, pero yung ganyang na-appreciate nila yung mga kunting bagay na ginawa mo ay talagang nakaka-overwhelm at nakakatuwa, nakakataba ng puso. And ayan nga, napansin nyo, ayan na, wala na sila dahil busog na, nagsitayuan na sila, no? Ako na ang natitira. Tiningnan ko yung mga sobra-sobra nilang ulam and kinain ko na lang din. Hindi ko pala lahat nilagay yung ulam namin kasi alam ko di rin naman nila mauubos, kaya hinati ko lang, iniwan ko na lang sa kaldero yung iba kasi sabi ko baka mamaya mga hapon gusto nilang kumain uli ay meron pa silang ulam sa kaldero. Kaya ayan, tiningnan ko, sinaig ko talaga kasi sayang naman yung kanin, di ba? Syempre bawal tayo mag-aksaya ng pagkain, lalong-lalo na sa panahon ngayon na mahal yung bilihin. Kaya talagang tiningnan ko yung ulam, kung yung mga natitirang ulam sa lamesa, and ito namang maliit ko, siya naman yung taga-kain ng kanin, and dyan na nga ay binukod ko na yung yung shell at saka yung shell ng yung crab and shell ng tahong, kasi yung crab kasi pwede pang ngata-ngatain yun ng mga kung ano man pwedeng yung pusa, ganyan. So, pwede pa lang ngatain niya, kaya ibinukod ko. And yung shell naman, ibinukod ko rin yung shell ng tahong kasi huhugasan ko siya bago ko ilagay sa plastic para hindi siya mangangamoy. Kaya ibinukod ko muna, isinegregate ko sila, hindi ko sila pinagsama-sama sa isang plastic. Kasi lalo na kapag hindi agad-agad darating yung basura, ay naku, mangangamoy talaga. Kaya kailangan mo hugasan yung ng tahong, yung shell niya. Kaya yun yung style ko. Kasi kahit ilang araw bago dumating yung basura, hindi talaga mangangamoy yung basura. At dito nga, kinain ko na nga yung aking kinilaw. Dahil ako lang naman ang kumakain niya. Dahil yung mga bata, hindi naman kilala yan. Kasi yung asawa ko di rin nagkikilaw. Kaya bihira lang. Ngayon ko lang talaga naisipan. Na-miss ko rin kasi talaga. And hanggang dito na lang po yung aking video. At sana ay na-enjoy nyo. And pasensya na sa voice over. Kasi nagpo-practice pa po ako. Hindi pa kasi ako magaling mag-voice over. Sabay nag-explain. So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. And God bless po sa ating lahat.